Matapos ang mga dekadang nabigong pakikisalamuha, nawawala na ang impluwensya ng United States sa gitnang silangan. Tulad ng naiulat ko noong nakaraang linggo, isinusulong na ng Tsina ang kanilang pangunahing plano na dominahin at baguhin ang rehiyon matapos maisakatuparan ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia na kanilang itinaguyod. Nitong mga nakaraang taon, inasam ng Tsina ang seguridad sa enerhiya para sa hinaharap at nakikita nila ang masaganang langis at natural gas ng gitnang silangan bilang susi para makamit ito. Bilang resulta, ang kalakalan ng Tsina sa gitnang silangan ay talagang sumabog at ngayon ay mas malaki na kaysa sa Estados Unidos. Ang Tsina ang pinakamalaking dayuhang mamumuhunan at trading partner ng mga bansang mayaman sa langis sa Gulpo. Karamihan ng mga bansa sa gitnang silangan ay kasapi na ng Belt and Road Initiative ng Tsina na higit na kapansin-pansin. Noong nakaraang taon, 57% ng pondo ng Belt and Road Initiative ay napunta sa gitnang silangan kung saan nanguna ang Saudi Arabia sa buong mundo na nakatanggap ng 5.5 bilyong pamumuhunan mula sa Tsina. Ngayon ang Tsina ang pinakamalaking mamimili ng enerhiya ng gitnang silangan kung saan halos 40% ng inaangkat nitong enerhiya ay mula sa rehiyon. Sa madaling salita, ang presensya at ugnayang pang-ekonomiya ng Tsina sa rehiyon ay tumaas ng husto at wala itong pinapakitang senyales ng paghina. Nakatulong ba ang pakikisalamuha ng Tsina sa gitnang silangan para sa pangmatagalang layunin nito o interesado lang ba ito sa langis ng rehiyon? Ano nga ba ang naidulot ng pakikisalamuha sa Tsina para sa mga karaniwang tao sa gitnang silangan? Ayon sa kanluraning media, ang pakikialam ng Tsina sa rehiyon ay tinatatakan bilang neokolonyalismo at isang mapagsamantalang patibong ng utang. Sinasabi ng mga kritiko na ang ambisyon ng Tsina ay ubusin ang likas na yaman ng rehiyon nang hindi iniisip ang mga tao o ang kinabukasan nito. Sa video na ito, ilalantad ko ang epekto ng matinding pakikialam ng Tsina sa rehiyon, lalo na sa mga local na tao. Panoorin ang video hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang epekto ng isang proyekto ng Tsina sa isang lungsod sa gitnang silangan sa buhay ng milyon-milyong Muslim sa mundo. Simulan na natin ang pagtalakay sa mahahalagang issue sa gitnang silangan. Sa loob ng ilang dekada, ang rehiyon ay naglalayong magbago mula sa isang lugar na hindi pa maunlad at wasak sa digmaan tungo sa isang maunlad na ekonomiya, industriya at pangunahing sentro ng kalakalan at teknolohiya na nag-uugnay sa Europa, Asia at Africa. Para sa layuning ito, ilang bansa sa rehiyon ang nag-anunsyo ng malalaking pambansang plano ng pag-unlad na naglalayong matupad ang hangaring ito. Halimbawa, ang Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Iraq, Ehipto at Kuwait ay nag-anunsyo ng kanilang Vision 2030 na mga inisyatiba na magpapabago ng lubusan sa kanilang mga bansa mula sa pinakaugat. Pero dito na nagiging talagang interesante ang lahat. Layunin ng mga inisyatibang ito na bawasan ang pag-asa sa pag-i-export ng langis at palawakin ang ekonomiya sa iba pang pinagkukunan ng kita. Sa loob ng mga dekada, umasa ng husto ang mga bansang sagana sa langis sa gitnang silangan sa langis para paunlarin ang ekonomiya. Para sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Iraq, halos kalahati ng kanilang gross domestic product ay nagmumula sa mga reserba ng langis. Bagamat ang yaman ng langis ay nagpayaman sa kanila at isang biyaya, ito rin ay parang tabak na may dalawang talim na tinatawag na resource curse. Habang mas umaasa ang iyong ekonomiya sa mga reserba ng langis, mas lalo itong naaapektuhan ng pandaigdigang presyo ng langis na kilala namang pabago-bago. Kaya maaring magulat ka sa susunod na katotohanan. Ang Tsina ay naging pangunahing katuwang sa negosyo at marami sa mga ambisyosong inisyatibang ito. Tama, ang pinakamalaking mamimili ng langis sa gitnang silangan ang tumutulong mabawasan ang pagdepende rito. Kung ang Tsina ay interesado lang sa pagkuha ng langis at wala ng iba, hindi talaga ito mangyayari. Bilang patunay, tingnan na lang natin ang Saudi Arabia, ang pinakamalaking ekonomiya sa gitnang silangan at isa sa mga nangungunang tagagawa ng langis sa mundo. Ang Tsina ay pinakamalaking trading partner at pinakamalaking consumer ng langis ng Saudi Arabia na bumibili ng higit sa 25% ng mga export ng langis nito. Gayunpaman, taliwas sa karaniwang paniniwala sa kanluran, ang ugnayan ng Tsina at Saudi Arabia ay lampas pa sa usaping langis. Noong Desyembre lang, bumisita si Pangulong Xi Jinping ng Tsina sa Saudi Arabia upang makipagkita kay Crown Prince at punong ministro Mohammed bin Salman at opisyal na itinatag ng dalawang bansa ang pinakamataas na antas ng pakikipagpartner na tinatawag na Comprehensive Strategic Partnership. Ang kasunduang ito ay nagbigay formalidad sa malawakang kooperasyon ng Vision 2030 ng Saudi Arabia at Belt and Road Initiative. Kasama rin dito ang 34 na iba pang kasunduan sa pamumuhunan na sumasaklaw sa halos lahat ng mahahalagang sektor na maiisip, kabilang ang malinis na enerhiya, pabahay, transportasyon, infrastruktura at pagdevelop ng 5G. Ayon kay Jason Tuvey, isang ekonomista mula sa Capital Economics sa London, itinuturing ng Saudi Arabia ang Tsina bilang pangunahing puwersa ng paglago nito habang bumababa ang demand sa langis sa maraming mauunlad na merkado.
Yang Saudi Vision ng 2030 ay maaring ang pinakamalaking plano sa rehiyon na kinabibilangan ng ilang giga-projects na may planong pamumuhunan na higit sa 10 bilyong dolyar. Katulad ng ibang mga inisyatibo sa rehiyon, layunin nito ang pag-iba ng ekonomiya at hindi lang pag-asa sa kita mula sa langis. Gayunpaman, malamang na ang Tsina pa rin ang magiging pangunahing kasosyo sa negosyong ito. Ang pinakamalaking giga-project ay ang plano ng Saudi Arabia na magtayo ng smart megacity mula sa simula. Tinawag itong NEOM, 33 beses ang laki nito kumpara sa lungsod ng New York at gagamit lamang ng mga renewable na enerhiya. Dahil dito, isa ito sa pinaka-ambisyosong makabagong proyekto na naisip kailanman. Plano ng mga Saudi na gawing bagong economic zone ang NEOM at tularan ang tagumpay ng Shenzhen, isang economic zone na itinayo mula sa simula at nalampasan na ang mga kalapit na lungsod na Hong Kong at Guangzhou pagdating sa gross domestic product. Sa loob ng napakalaking zone, ang pinakakapansin-pansing proyekto ay tatawaging The Line, isang megastruktura na may habang 170 km taas na 500 m at lapad na 200 m lamang na nilalayong maglaman ng isang buong lungsod. Ito ay swabing isa tuloy-tuloy na S-struktura na may salaming pinlabas at kayang tumanggap ang mahigit 1,000,000 residente. Ang strukturang ito ay magiging apakalak na makikita ng malinaw mula sa kalawakan. At kung ito ay tila imposibleng mangyari, isipin na ang pag-ari ng estado ng Sina na Power Construction Corporation of China or Power China ay nagsimula na ng pagtatayo ng foundation nito. Dapat ding alalahanin na may malawak na karanasan ang China sa malalaking proyektong pang-infrastruktura, kabilang ang pagtatayo ng mga lungsod at economic zone mula sa simula, tulad ng Shenzhen, Xiong'an at ang makislaw na financial district ng Shanghai, Pudong. Sa madaling salita, kung may makakagawa ng ganitong kalaking proyekto, tiyak na China iyon. Sa kabuuan, tinatayang ng mga developer na magdudulot ang The Line ng halos 400,000 bagong trabaho at magpapalago sa gross domestic product ng bansa ng humigit kumulang 48 bilyong dolyar. Kung hindi ka kumbinsido sa kaso ng Saudi Arabia, tiyak na makukumbinsi ka ng kaso ng Iraq. Ang Iraq ay isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo, kasunod lamang ng Saudi Arabia. Sa kabila ng yamang langis, ang bansa ay nagdusa ng ilang dekada dahil sa wasak na infrastruktura dulot ng magkakasunod na digmaan at laganap na korupsyon. Noong 2019 sumali ang Iraq sa Belt and Road Initiative upang i-upgrade ang kanilang infrastruktura at palawakin ang kanilang ekonomiya sa mga kita na hindi lang mula sa langis. Mabilis na lumipas ang panahon at pumayag na ang China na magtayo ng 70,000 tirahan, 1,000 pasilidad pangkalusugan at i-upgrade ang sistema ng imburnal sa kabisera ng Baghdad. Bukod pa rito, pumirma ang China State Construction Engineering Corporation sa isang 370 milyong dolyar na proyekto para sa kumpletong rehabilitation ng Nasirai International Airport. Ang proyekto ay kinabibilangan ng pagtatayo ng bagong terminal building, gusali para sa air traffic control, cargo building, at isang 25 kilometrong airport expressway. Dagdag pa rito, ang Power China ay nagtatayo ng isang solar photovoltaic park upang mag-supply sa bansa ng 2,000 megawatts ng malinis na enerhiya. Pero hindi lang doon nagtatapos yon. Ang pinakakahanga-hangang kasunduan ay ang kasunduan noong 2021 kasama ang mga kumpanyang Chino na Power China at Sinotech para magtayo ng 8,000 paaralan sa bansa sa susunod na ilang taon. Ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund, direkta nitong tinutugunan ang isa sa pinakamalalaking suliranin ng Iraq. Ang mga dekada ng kaguluhan at kakulangan sa pamumuhunan sa Iraq ay sumira sa dating pinakamahusay na sistema ng education sa rehiyon. Kalahati ng mga paaralan ay sira at nangangailangan ng rehabilitation. Humigit kumulang 3.2 milyong batang Iraqi na nasa edad pang eskwela ang hindi nakakapag-aral. Ang kasunduang ito, na nasimulan na ang construction, ay nakatanggap ng malaking attention sa social media sa ibang bansa, kung saan maraming banyagang netizen ang ikinumpara ito sa mga kapalpakan ng United States. Marami ang nagkakaisang nagsasabing ang Amerika ay bumabomba habang ang Tsina ay nagtatayo. Sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, kasali rin ang Tsina sa iba pang mga inisyatibo ng Vision 2030 sa gitnang silangan. Sa Qatar, halimbawa, ang mga kumpanyang Chino ay kasali na sa maraming proyektong pangkaunlaran na may direktang epekto sa mga lokal na tao. Kapalit nito, naging pangalawang pinakamalaking pinagkukunan ng liquefied natural gas ng Tsina ang Qatar. Matagal na ang ugnayan ng dalawang bansang ito dahil sumali ang Qatar sa Belt and Road Initiative 1 taon lang matapos itong ilunsad. Ang Qatar ay isa ring founding member ng Asia Infrastructure Investment Bank na pinamumunuan ng Tsina. Halimbawa, ang China Harbor Engineering Company ay may malaking papel sa pagtatayo ng Haman Port na ngayon ay pangunahing daungan ng bansa at isa sa pinakamalaki sa gitnang silangan. Ang daungang ito ay pangunahing bahagi ng Vision 2030 ng Qatar na nagpalakas sa kalakalan at ekonomiya ng bansa sa buong mundo.
Nakiisa rin ang Tsina sa Mega Reservoirs Project ng Qatar, isang network ng 5 malalaking imbakan ng inuming tubig na kayang magbigay ng estratehikong supply ng tubig sa buong population sa loob ng 7 araw sakaling magkaroon ng emerhensya sa tubig. Bukod pa rito, dahil sa tulong ng kumpanyang teknolohiyang Tsino na Huawei, noong 2018 ang Qatar ang naging unang bansa sa mundo na naglunsad ng pambansang Live 5G network na ngayon ay sumasaklaw sa 70% ng mga tinitirhang lugar sa bansa. Naging malaki ang papel ng network na ito sa tagumpay ng Federation Internationale de Football Association World Cup sa Qatar noong nakaraang taon. Ang ganitong pakikilahok ng Tsina na nakakaapekto sa mga local na population ay makikita halos kahit saan sa gitnang silangan. Sa Ehipto, halimbawa, ang China State Construction Engineering Corporation ay nabigyan ng kontrata para itayo ang buong Central Business District ng bagong administratibong kabisera ng bansa na inaasahang magiging tahanan ng mahigit 30 skyscraper, kabilang ang iconic na Torre na siyang magiging pinakamalaking skyscraper sa kontinente ng Africa. Inaasahang magdudulot ito ng 100,000 bagong trabaho at pag-akit ng dayuhang pamumuhunan na mahalaga sa pagsuporta sa lumalaking populasyon ng Ehipto na umabot sa 110 milyong tao. Matagal na rin ang ugnayan ng Ehipto at China kung saan ang Ehipto ay isa sa mga unang bansa sa mundo na sumali sa Belt and Road Initiative at ang Tsina naman ay isa sa iilang bansa na nagbigay ng pinansyal na suporta matapos ang kaguluhan dulot ng Arab Spring protest noong 2011. Iiwanan ko kayo ng isang kapanapanabik na huling halimbawa na direktang nakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Muslim sa buong mundo at malamang ay hindi ito ang inaasahan ninyo. Kabilang dito ang lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia na itinuturing na pinakabanal na lungsod sa Islam. Natapos ng China Railway Construction Corporation ang Mecca Metro noong 2010. Itinayo ang light rail na ito particular upang mapagaan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa mga kalsada tuwing Hajj na isang taunang Islamikong paglalakbay patungong Mecca. Pinag-uugnay nito ang 3 pangunahing destination ng Hajj kaya nagbibigay ng komportabling option sa transportation para sa mga Muslim na naglalakbay. Milyon-milyong mga peregrino ang komportabling dinadala ng tren sa pagitan ng mga banal na lugar tuwing Hajj. Inilarawan ito ng maraming mga peregrino bilang isang tunay na revolusyonaryong pag-unlad. Ito ay bahagi ng proyektong naglalayong mapagaan ang daloy ang mga peregrino. Ang Haramain High-Speed Rail Project na natapos noong 2018 ay nag-uugnay sa pinakabanal na lungsod ng Islam, ang Makkah, sa Medina. Ang 450 kilometrong high-speed railway ay dinisenyo upang magsakay ng 60 milyong pasahero bawat taon at pinaikli ang biyahe sa pagitan ng 2 lungsod sa wala pang 2 oras mula sa 6 na oras kung magbubus. Sa buod, milyon-milyong Muslim na deboto taon-taon ang nakikinabang sa proyektong ito ng Tsina na nagpapadali ng kanilang relihiyosong devotion sa pinakabanal na mga lungsod. Sa huli, ang katotohanan ay habang ang China ay interesadong makuha ang yaman ng rehiyon para sa kanilang pangangailangan sa enerhiya, ang mga bansa sa gitnang silangan ay sabik ding makipag-partner sa China para sa capital, teknolohiya at kaalaman sa pag-unlad. Ang nanggitnang silangan ay tumalikod na sa Estados Unidos at lumalapit sa Tsina para sa mga pakikipag-partner. Ang dahilan nito ay medyo simple lang. Dahil sa matagal na hindi magandang pakikitungo ng United States o kasama ang pananakop sa Iraq at Afghanistan at pakikialam sa ibang digmaang nagdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan, maraming bansa sa rehiyong ito ang nadismaya sa tunay na intensyon ng Estados Unidos. Samantala, ang polisiang Tsina ng non-interference at paghahanap ng win-win situations ay tila bagong simoy ng hangin para sa rehiyon. Kaya ngayon, humihingi na ang gitnang silangan ng dayuhang pamumuhunan at kaalaman mula sa China para sa kaunlaran nila. Ngunit huwag lang maniwala sa akin. Ayon sa mga kilalang institusyon ng pananaliksik tulad ng Pew Research Center at Arab Barometer mula sa Princeton University, karamihan sa mga leader pampolitika at pangkalahatang publiko sa gitnang silangan ay positibo ang pananaw sa pakikilahok ng China sa rehiyon at hindi tulad ng pamumuhunan mula sa kanluran, wala itong kasamang mga kondisyon o nagpapaalala ng kolonyal na nakaraan ng rehiyon. Bukod pa rito, ang nakita nilang kaakit-akit ay hindi tulad ng United States or European Union, hindi nakikialam ang Tsina sa mga panloob na usapin o nagtatakda na kailangang may demokrasya bago mag-invest. Ang kanluran ng media ay ipinapakita ang Tsina bilang mapagsamantalang nagpapautang na nagnanais lamang makuha ang langis sa gitnang silangan. Pero gaya ng ipinakita ko sa video ngayon, malayo ang totoong situation sa sinasabi nila. Iba ni Tsina ay sinastay pamagitan ng kapayapaan, mamumuhunan at mahalagang kasosyo sa ekonomiya ng rehiyon, hindi tulad ng Estados Unidos. Mga kaibigan, salamat sa panonood ng video hanggang sa huli. Sana nagustuhan ninyo ang masusing pagsusuri tungkol sa Belt and Road Project sa gitnang silangan. Gaya ng makikita sa mga halimbawang ito, napakalaki ng participation kaya mahigit 149 na bansa sa buong mundo ang lumagda sa Belt and Road Initiative ng Tsina.
Kung nais ninyong matuto pa tungkol sa Belt and Road Initiative, i-click ang playlist na ito at panoorin ang lahat ng video na ginawa namin ukol dito. Ang pangalan ko ay Cyrus Jansen. Gusto kong magpasalamat sa inyo sa pag-google ng oras kasama ako dito sa YouTube at inaasahan kong magkikita-kita tayong muli sa susunod nating video.